Panginoong Hesus, nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong naririnig mo ako kapag ako ay tumatawag dahil ipinangako mo na ikaw ay malapit sa mga naghahanap sa iyo ng buong puso. Hindi mahalaga kung ilang beses nakitang hinanap. Hindi ka kailanman napagod sa akin. Sa tuwing bumubuka ang aking bibig upang tawagin ang iyong pangalan, ang iyong mga tainga ay nakikinig sa akin. Hindi ka isang malayong Diyos na hindi pinapansin ang paghihirap ng iyong mga. Ikaw ay naririto. Ikaw ay kahit na magulo ang aking mga iniisip at ang aking puso ay nababagabag, lumalapit ka sa akin at pinapakalma mo ang lahat sa loob ko, Panginoon. Kailangan ko ang haplos na ito, na ikaw lamang ang makapagbibigay ang tagpo na ito na bumabago sa kaluluwa, Ama. Kapag ang aking isipan ay balisa at ang mga iniisip ay hindi tumitigil sa pag-ikot, ikaw lamang ang makapagdadala ng tunay na kapayapaan. Hindi ito kapayapaan na maibibigay ng mundo, kundi ang kapayapaan na higit sa lahat ng panguna. Naglalagay ka ng kaayusan kung saan may kaguluhan, liwanag, kung saan may kadiliman. Kapag sinusubukan ng takot na dominahin ang aking isipan, dumarating ka ng mahinahon at sinasabing huminahon ka narito. Ako, at sa sandaling iyon, may nangyayari sa loob ko. Ang hangin ay tumitigil sa paghihip, nang malakas ang mga alon ay tumitigil sa paghampas ng marahat. Pinapakalma mo hindi lamang ang mga pangyayari sa aking paligid, kundi pinapakalma mo rin ang nasa loob ko. Panginoon, kailangan kong patuloy mong gawin ito sa aking buhay araw-araw. Nawa ang iyong tinig ay maging mas malakas kaysa sa anumang kaisipan na bumabagabag sa akin. Panginoong Hesus, inaamin ko na madalas mo akong dinadala sa mga daan na tila mahirap, sa mga lugar na nakakapaso tulad ng apoy. Ngunit natutunan ko na sa mga sandaling ito mo ginagawa ang iyong pinakamalalim na gawa sa akin. Ang apoy ay hindi dumarating upang wasakin ako, kundi upang dalisayin ako. Ang bawat pagsubok na pinagdadaanan ko sa ilalim ng iyong direksyon ay may banal na layunin. Inaalis mo sa akin ang mga bagay na hindi mabuti, ang mga bagay na nakakasakit sa akin, ang mga bagay na pumipigil sa akin na maging kung sino ang nilikha mo. Kahit na masakit, kahit na tila hindi na makayanan, alam kong hawak mo ang kontrol. Hindi mo ako iniiwan sa gitna ng apoy. Lumalakad ka kasama ko, tulad ng paglakad mo kasama ang 3 kabataan sa naglalagablab na hurno. At kapag lumabas ako sa kabilang panig, ako ay lalabas na iba, magaling na. At na bago, Ama, nais kong ipahayag sa sandaling ito na nagtitiwala ako sa iyo ng buong puso. Hindi ito pagtitiwala na nakabatay sa aking nakikita o nararamdaman, kundi isang pagtitiwala na nakaangkla sa kung sino. Hindi ka kailanman nabigo sa akin. Kahit na hindi ko naintindihan ang iyong mga daan, ikaw ay kumikilos para sa aking kabutihan. Kahit na tila nawala na ang lahat, mayroon kang plano. Ang pagtitiwala sa iyo ay hindi nangangahulugan na walang sakit o hirap, kundi nangangahulugan ito na alam kong kasama kita sa bawat sandali. Ang pagtitiwala sa iyo ay ang pagpapahinga sa kaalamang ang iyong mga kamay ang may hawak sa aking buhay. Ito ay ang pagbibitiw sa kontrol at paghayaang ikaw ang magdirekta ng aking mga hakbang. Panginoon, dagdagan mo ang tiwalang ito sa akin. Nawa ay hindi ito mabawasan sa harap ng mga bagyo, kundi lumago pa araw-araw, Panginoong Hesus. Naniniwala ako ng buong lakas ng aking pagkatao na ikaw ang kagalingang kailangan ko. Hindi lamang ang paggaling ng katawan, kundi ang paggaling ng kaluluwa, ang paggaling ng emosyon, ang paggaling ng mga sugat na walang nakakakita. Ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot, ang tagapagpagaling na hindi nangangailangan ng mga pagsusuri upang malaman kung ano ang mali. Kilala mo ang bawat nakatagong sakit, ang bawat itinatagong sama ng loob, ang bawat trauma na bumabagabag sa akin, at naniniwala ako na ang iyong haplos ay may kapangyarihang ibalik ang lahat ng ito. Kapag ang mga gamot ay hindi gumagana, ikaw ay gumagana. Kapag ang mga paggamot
ay nabibigo. Ikaw ay nagtatagumpay. Ikaw ang kagalingan na nagmumula sa langit, ang kagalingan na umaabot sa imposible, Panginoon. Inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan, tulad ng babaeng humawak sa laylayan ng iyong damit, na naniniwalang kung mahahawakan lang kita ako ay gagaling, Ama. Naniniwala rin ako na ikaw ang lahat para sa akin. Walang anuman sa mundong ito ang makakapuno sa iyong lugar sa aking buhay. Hindi ang mga taong mahal ko, hindi ang mga pangarap na mayroon ako, hindi ang mga tagumpay na hinahanap ko. Ikaw ang sentro. Ikaw ang pundasyon, ikaw ang dahilan ng lahat. Kapag nasa akin, nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Kapag nawala sa akin ang lahat, ngunit nasa akin ka pa rin, wala akong nawala. Ikaw ang aking tinapay kapag ako ay gutom, ang aking tubig. Kapag ako ay uhaw, ang aking silungan. Kapag kailangan ko ng proteksyon, ikaw ang aking kagalakan sa magagandang araw at ang aking lakas sa masasama na araw. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay bawat araw na naaalalang ikaw ay sapat, na ikaw ay kumpleto, na ikaw ang lahat. Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ang buhay. Hindi lamang ang nagbibigay ng buhay, kundi ikaw mismo ang buhay. Kung saan ka naroroon, mayroong buhay na sagana. Kung saan wala ka, mayroong kamatayan at kahungkagan. Nais kong mabuhay na konektado sa iyo, tulad ng sanga na konektado sa puno ng ubas. Kung wala ka, wala akong magagawa. Kung wala ka, ako ay natutuyo at nalalanta. Ngunit kung nakakabit sa iyo ako, ay namumulaklak. Ako ay nagbubunga. Ako ay nabubuhay ng totoo, Panginoon. May mga sandali na pakiramdam ko ay umiiral lamang ako, hinihila ang mga araw ng walang layunin o kagalakan. Ngunit kapag pumasok ka sa aking kwento, ang lahat ay nagkakaroon ng kulay. Ang lahat ay nagkakaroon ng saysay. Binubuhay mong muli ang mga pangarap na patay, na binubuhay ang mga pag-asang namatay, na ikaw ang buhay na pumupuno sa lahat ng mga puwang sa aking kaluluwa. Ama, tumitingin ako sa aking paligid at nakikita ko ang maraming bagay na nangangakong kukumpleto sa akin. Ngunit naniniwala ako na walang katulad mo. Wala at walang sino man ang makagagawa ng ginagawa mo. Walang anuman sa mundong ito ang makakapagpagaling tulad ng iyong pagpapagaling, makakapagmahal tulad ng iyong pagmamahal, makakapagbago tulad ng iyong pagbabago. Binibigo ako ng mga tao, ngunit ikaw ay tapat. Ang mga pangyayari ay nagbabago, ngunit ikaw ay nananatiling pareho. Ang mga damdamin ay dumarating at umaalis, ngunit ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Panginoon, maaari akong maghanap ng kasiyahan sa libu-libong iba't ibang lugar, ngunit sa pagtatapos ng araw, ikaw lang ang tunay na nakakapagbigay kasiyahan. Ikaw lang ang pumupuno sa kahungkagan na nasa loob ko. Ikaw lang ang nagpapakalma sa pagkabalisa ng aking kaluluwa. Walang katulad mo at wala akong ibang nais, kundi ikaw, Panginoong Jesus. Kailangan kita ito ang pinakasimple at pinakamalalim na katotohanan na maaari kong ipahayag. Kailangan kita hindi lamang sa mahihirap na sandali, kundi sa lahat ng oras. Kailangan kita pagising ko sa umaga at paghiga ko sa gabi. Kailangan kita sa maliliit na desisyon at sa malalaki. Kailangan kita kapag ako ay masaya at kapag ako ay malungkot. Kailangan ko ang iyong presensya, ang iyong direksyon, ang iyong aliw, ang iyong lakas. Kung wala ka, ako ay mahina. Kung wala ka, ako ay ligaw. Kung wala ka, hindi ako makakalakad. Panginoon, sumusuko ako sa pagdepending. Wala akong kahihiyan na sabihing kailangan. Kita, ang pangangailangang ito ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan, Ama. Kailangan kong patuloy mo akong pakinggan sa bawat pagtawag ko. Hindi mahalaga kung ang aking pagtawag ay isang sigaw o isang bulong, isang mabusising panalangin o isang buntong hininga lamang. Naririnig mo ang lahat. Naiintindihan mo kahit ang mga hindi ko masabi sa mga salita. Kapag ang puso ko ay napakabigat na, ang mga salita ay hindi lumalabas. Alam mo ang wika ng aking katahimikan. Kapag ang sakit ko
ay napakatindi. Naiyak lang ang kaya ko mo ang bawat luha. Panginoon, nawa ay hindi ako tumigil sa pagtawag sa iyo. Nawa ay hindi ako lumayo sa pag-aakalang kaya kong lutasin ang lahat ng mag-isa. Nawa ay lagi akong tumakbo papunta sa iyong mga bisig. Tulad ng isang batang tumatakbo sa mga bisig, Panginoong Hesus, nagtitiwala ako na patuloy mong pakakalmahin ang aking isipan kapag sinusubukan ng mga isipin na dalhin ako sa madidilim na lugar. Kapag nais ng pagkabalisa na mamuno, kapag nais ng takot na paralisahin ako, kapag nais ng kalungkutan na ilubog ako, alam kong maaari akong tumakbo sa iyo. Ikaw ang ligtas na kanlungan kung saan ang aking isipan ay nakakahanap ng pahinga. Ikaw ang tanggulan kung saan ang aking mga iniisip ay nakakahanap ng proteksyon. Panginoon, maglagay ka ng bantay sa aking isipan. Turuan mo akong dalhin ang bawat kaisipan sa pagsunod sa iyo. Nawa ay hindi ko pahintulutan na ang aking ulo ay maging larangan ng digmaan ng kaaway, kundi maging teritoryo na pinamamahalaan ng iyong kapayapaan at ng iyong katotohanan, Ama. Kahit nadalhin mo ako sa apoy ng mga pagsubok, naniniwala ako na pinagagaling mo ang aking buong pagkatao. Ang bawat lumang sugat na masakit pa rin, ang bawat trauma na bumabagabag pa rin sa akin, ang bawat pagkawasak na hindi pa naibabalik. Ginagawa mo ang lahat ng mga bahaging ito. Ang proseso ay maaaring masakit, ngunit ang resulta ay magiging maluwalhati. Hindi ka nag-iiwan ng anuman sa kalahati. Kung ano ang sinimulan mo, tatapusin mo. Ang gawaing sinimulan mo sa akin ay iyong kukumpletuhin, Panginoon. Bigyan mo ako ng pasensya upang hintayin ang panahon ng iyong proseso ng pagpapagaling. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang harapin ang lahat ng kailangan harapin. Bigyan mo ako ng pananampalataya upang maniwala na sa huli ako ay lubusang gagaling, Panginoong Hesus. Patuloy kong ipinapahayag na nagtitiwala ako sa iyo. Ang pagtitiwalang ito ay hindi nagmumula sa aking lakas, kundi sa pagkakilala kung sino. Kalumilingon ako at nakikita ko ang lahat ng pagkakataon na iningatan mo ako, iniligtas mo ako, tinulungan mo ako, paanong hindi ako magtitiwala sa iyo. Pinatunayan mo na nang maraming beses na karapat-dapat ka sa lahat ng aking pagtitiwala. Noong ako ay nawawala, natagpuan mo ako. Noong ako ay nakadapa, ibinangon mo ako. Noong ako ay wasak, binuo mo ako. Panginoon, ang kasaysayang ito ng katapatan ay nagbibigay sa akin ng katiyakan na maaari akong magtiwala sa iyo ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabago. Ang ginawa mo kahapon, gagawin mo bukas. Ang kamay na umalalay sa akin hanggang dito ay patuloy na aalalay sa akin hanggang sa huli. Ama, ipinapahayag ko muli na naniniwala ako na ikaw ang kagalingan, na ikaw ang lahat para sa akin, na ikaw ang buhay at walang ibang katulad mo. Ang mga ito ay hindi lamang magagandang salita, kundi ang pagpapahayag ng aking puso. Pinipili kong maniwala rito kahit na sinasabi ng mga pangyayari ang kabaligtaran. Pinipili kong maniwala rito kahit na ang aking mga damdamin ay nag-aalinlangan. Pinipili kong maniwala rito dahil alam ko na ang iyong salita ay totoo at ang iyong karakter ay hindi natitinag. Panginoon, patatagin mo ang pananampalatayang ito sa loob. Kunawa ay maging tulad ito ng isang matibay na angkla na nagpapanatili sa akin na ligtas kahit sa pinakamarahas na bagyo. Nawa ang aking pananampalataya ay hindi dumepende sa aking nakikita, kundi sa kung sino ka, Panginoong Hesus. Kapag sinasabi kong walang imposible sa iyo, kinikilala ko na ang iyong kapangyarihan ay walang hangganan. Ang tila imposible sa aking mga mata ay perpektong posible para sa iyo. Gumagawa ka ng mga daan kung saan walang daan. Nagbubukas ka ng mga pinto na walang sino man ang makapagsasara. Nagpapagalaw ka ng mga bundok na tila hindi matataw. Binabago mo ang mga sitwasyon na tila walang solusyon.
Panginoon, mayroon akong mga sitwasyon sa aking buhay ngayon na tila imposible. Mga problema na walang sagot, mga sakit na walang lunas. Ayon sa mga tao, mga relasyon na tila nawala na. Ngunit alam ko na sa iyo ay walang imposible. Inilalagay ko ang lahat ng ito sa iyong mga kamay at naniniwala ako na gagawin mo ang imposible na mangyari. Ama, nagpapahinga ako na alam kong hawak mo ang aking mundo sa iyong mga kamay. Ang bawat detalye ng aking buhay, ang bawat alalahanin, nadala ko ang bawat pangarap na iniingatan ko. Ang lahat ay ligtas sa iyong mga kamay. Ang iyong mga kamay ay malakas upang hawakan ako kapag ako ay mahina. Ang iyong mga kamay ay banayad upang pagalingin ako kapag ako ay sugatan. Ang iyong mga kamay ay matalino upang gabayan ako kapag ako ay ligaw. Panginoon, wala nang mas ligtas na lugar kaysa sa iyong mga kamay. Ibinibigay ko sa iyo ang aking kalusugan, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking kinabukasan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga takot, ang aking mga hapis, ang aking mga sakit. Kunin mo ang lahat, Panginoon. Pamahalaan mo ang lahat. Gawin mo kung ano ang pinakamabuti dahil alam ko na maaari akong magtiwala sa iyo ng lubusan, Panginoong Hesus. Tinatapos ko ang panalangin ito tulad ng pagsisimula ko na sinasabing kailangan kita, lagi kitang kakailanganin. At ang pangangailangang ito ay patuloy na nagdadala sa akin sa iyong paanan kung saan natatagpuan ko ang lahat ng kailangan ko. Ikaw ang aking kagalingan. Kapag ako ay may sakit, ang aking lakas. Kapag ako ay mahina, ang aking kapayapaan. Kapag ako ay nababagabag, ang aking pag-asa. Kapag ako ay pinanghihinaan ng loob, ikaw ang lahat, Panginoon. Walang ibang katulad mo. At habang ako ay nabubuhay, patuloy akong tatawag sa iyong pangalan, magtitiwala sa iyong kapangyarihan, maniniwala sa iyong mga pangako. Salamat sa laging pakikinig sa akin. Salamat sa pagpapagaling sa akin. Salamat sa pagiging lahat para sa akin. Mahal kita, Panginoong Hesus, at ibinibigay ko ang aking buhay ng lubusan sa iyong mga kamay. Sa iyong mahalagang pangalan, ako ay nananalangin. Amen. Mga minamahal, kung ang panalangin ito ay may kabuluhan sa inyo, kung naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos na kumikilos sa inyong buhay sa pamamagitan ng mga salitang ito, nais kong hilingin na gawin ninyo ang isang mahalagang pindutin ang like button ngayon din. Ang simpleng kilos na ito ay isang paraan upang dalhin ang bidyong ito sa mas maraming kapatid sa pananampalataya. Ngunit huwag huminturian. Ibahagi ang bidyong ito sa ibang tao na nangangailangan din ng kagalingan na kailangang makarinig na si Jesus ang sagot. Marahil may isang tao sa inyong pamilya, isang kaibigan, isang kapitbahay na dumaraan sa isang mahirap na sandali at nangangailangan ng madalian ng salitang ito ng pananampalataya. Maging instrumento kayo ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa taong iyon. Iwanan ang inyong pangalan sa mga komento upang maipanalangin namin kayo ng partikular. Isulat ang inyong mga kahilingan sa panalangin, sabihin sa amin ang inyong mga laban. Ibahagi sa amin kung ano ang ginawa na ng Diyos sa inyong buhay. Nais naming manalangin kasama ninyo at magalak din sa inyong mga patutuo ng tagumpay. Ang channel na ito ay umiiral upang patatagin ang inyong pananampalataya at kayo ay bahagi ng pamilyang ito ng panalangin. Manatili kayo sa amin, mag-subscribe kung hindi pa nakasubscribe, i-activate ang bell para hindi makaligtaan ang anumang panalangin. Sama-sama tayong patuloy na tatawag sa Panginoon dahil alam nating naririnig niya tayo, pinagagaling tayo at binabago ang ating kasaysayan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng makapangyarihan